Delikado ang balita na ito mga kaistorya. Sinasabi po na isang dating base militar o dating tanggulan dyan sa Subic ay napasok po ng spy ng China. Mga spy dahil marami po sila mga kaistorya. At yung isla, dati dyan sa Subic mga kaistorya na muntik na pong mapasok din ng Chinese investors, yun din ang binabanggit dito ngayon na napasok nitong mga nagkukunwaring negosyante, kung hindi ako nagkakamali. May kaugnayan din po ito sa Pogo, mga kaistorya. Pero spy pala ng China, delikado dahil napaka-strategic location po ng mga isla na yan. At maging ang Subic dahil nakaharap po yan mismo mga kaistorya sa West Philippines Sea. Mabuti na lamang po ito ay nahuli ng mga autoridad at dagdag pa pong balita mga kaistorya. Inamin na ito pong 14 umano na Pinoy vloggers na nag-travel sa China ay nilibre, ginastusan po ng China. Iyan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko po sa inyo ngayon mga kaistorya. Paki-share po at paki-like at sa mga bagong viewers po natin ay maaari po kayong mag-subscribe kung gusto po ninyo ang ganitong klase po ng content. Mag-umpisa po tayo mga kaistorya. Palakihin ko muna po itong reference natin. More suspected spies nabbed in Subic raid. Grabe no. May nauna na yat. Kung hindi ako nagkakamali, 6 tapos ito'y 6 uli. Ba dumadami na mga kaistorya. Authorities have arrested 6 foreigners and 2 Filipinos in an alleged illegal pogo whom they suspect were also engaged in espionage while working on a resort island in Subic Bay that has a strategic vantage point to key sea lanes in the West Philippine Sea, including Baudi, Masinloc. Nako, ang nakahuli dito mga kaistorya ay hindi po basta kapulisan lang, kung hindi Armed Forces of the Philippines po ang nakahuli dito at ang NBI at ang SBMA mga kaistorya authorities. Nako, ito po mga kaistorya ay nangyari sa Grande Island. Di po ba't ako'y may content sa mga sumusubaybay sa atin dyan sa Grande Island at Chiquita Island na yan sa Subic? Kailan ko lamang yun in-upload mga kaistorya. Hanapin nyo na lamang po sa akin pong YouTube channel. Isipin ninyo, ito po ay nagtatago mga kaistorya. Nagkukunwari, may balat kayo sila sa pamamagitan ng mga private enterprises. Espionage, suspected espionage at kidnapping related umano ito sa Pogo. Kita ninyo, delikado talaga mga kaistorya dahil tayo talaga'y pinapasok ng mga spy ng China. Maalala ko, minsan na pong pinalagan ni dating senador at ngayon tumatakbo sa pagkasenador, Panfilo Lacson. Ito pong Pogo na sinasabi niya dati na dahil dito sa Pogo na ito ay maaari nasa 2,000 o 3,000 militar na ng China o sundalo o Chinese soldiers ang nakapasok dito sa Pilipinas. Ito Pogo, Chinese spy mga kaistorya. Di ba't may mga nakumpiska ding uniforme ng sundalong Chinese sa mga Pogo Hub mga kaistorya. Ito na naman. Tinanggi naman ng mga otoridad o tinanggi na dati na hindi naman daw po walang kilala ganito. Ito na uulit na naman ang balita. Ano na tayo anong nangyayari mga kaistorya May mga nakumpiskang mga cellphones, pati mga baril, mga laptop, mga bala. Ay anong klase na ito mga kaistorya? Ito ang tingnan ninyo. Alarm raised in 2019. May mga pumalag nga ditong grupo ng mga estudyante o mga kabataan. Grande Island served as an important naval fortification for the United States during World War II. Kaya nga sinasabing estratehikong lugar. Subic Bay, a former US military base until it closed in 1992, is about 260 kilometers from Chinese-controlled Baudi, Masinloc in the West Philippine Sea. Kita ninyo. Napakalat. Talagang tinatarget ng China mga kaistorya. In 2019, the Philippine Navy raised alarm
nabahala ang Philippine Navy natin noong 2019 over Chinese interest in investing in Grande and Chiquita in Subic Bay and Fuga of Cagayan Province. Dito pumalag sina Enrile, mga kabataan. Ginawa natin ito ng content. Isipin ninyo, pare-pareho yung tatlong isla na yan na muntik nang mapasok ng investment ng China ay papaano pong natuloy, mga kaistorya. At ginawa na pong tinayuan na ng military facility ng China. May magagawa pa tayo? Wala na. Ngayon, speaking of China, tingnan ninyo itong nangyari kahapon, mga kaistorya, sa TRICOM. Basahin ko muna. Aminado umamin po sila Ang sabi po, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Tri Committee ngayong Biyernes, Marso 21 tungkol sa pamamayagpag ng fake news at disinformation sa internet, ipinakita ng Joint Committee ang isang larawan na nagpapakita ng isang grupo ng Pinoy vloggers na bumisita sa China noong Mayo 23 hanggang Hunyo 5, 2024. Alam niyo kung sino-sino yan, Sinabi ni Attorney Trixie Cruz Angeles, sila ay naimbitahan ng National Radio and Television Administration upang dumalo ng seminar tungkol sa epektibong paggamit ng iba't ibang social media platforms sa paggawa ng short-form narratives tulad ng Reels, TikTok at 1-minute video ng YouTube. Ano po ang pakiramdam ninyo sa paliwanag ni Attorney Trixie Cruz Angeles, mga kaistorya? Comment po kayo. Aminado si Angeles na sinagot ng China ang lahat ng gastusin ng 14 na Pinoy vloggers, pro bono, nilibre ng China, sa kanilang pagtungo sa bansa na taon-taon na ginaganap. Sinabi rin ng dating PCO official na sila ay tumira sa isang dorm habang nasa komunistang bansa. They also gave a background on China, dagdag niya. It is just an appreciation on how the China media works. Naniniwala po ba kayo kay Attorney Trixie? Comment po kayo, mga ka-story. Sabi naman ni Mark Lopez na kabilang sa mga dumalo sa 2-week seminar. And speaking of Mark Lopez, binakbakan siya ni Commodore J. Tariela. Ipapapanood ko sa inyo mamaya yung video clip. At pupuntuhan natin, mga ka-story, dahil importante yun pong binanggit ni Commodore J. Tariela. Inungkat ng TRICOM ang kontrobersyal na China trip kaugnay sa naglipa ng pro-China posts ng mga Pinoy vloggers sa social media, lalo na sa issue ng panghihimasok ng puwersa nito sa West Philippine Sea. Dalawa ng keywords ang binabanggit, West Philippine Sea at saka po si Mark Lopez. Diyan yung may kaugnayan dito Pasensya na kung pinag-ugnay ko yung dalawa na keywords. Kasi yan po, mga kaistorya, yung mababanggit sa sinabi po ni Commodore J. Tariela. Ipakita ko sa inyo Wait lang. My Marley, sir, they are calling me as a US lapdog. I was recruited for CIA that even my mother cannot believe. Sa mukha-mukha lang, sir. Pero sinasabi nila I'm a CIA agent. They are also saying that I am receiving talent fee from the US Embassy. At one point, they also said that I went to the residence of Speaker to receive 3 black bags. Those kind of things, sir. I want to understand because I want to know because you're a uniformed personnel of the Philippine government, yes, no? And where your duty is to uphold the Constitution and to fight for sovereignty and for the protection of the welfare of the Filipinos. Yes, sir. So I want to know because if he's a Filipino and he's attacking fellow Filipinos, medyo red flag po sa akin yun. So, pwede po bang may share mo pa ang uri ng mga sinabi ni Mark Lopez laban po sa inyo? Yes, sir. Last February 5, 2025, he posted it on his X account. Si J. Tariela ang masigasig na nagbebenta niyan, sponsored by Biden administration. And also, last August 23, 2024, he said, patriotism my ass. Kayo kaya ang taksil sa bayan dahil sunod-sunuran kayo sa dikta ng Amerika. Muking na ang kawalang hiyaan mo, J. Tariela. So, sir, this is a good example of how, like Mr. Lopez is countering our factual narrative in the West Philippine Sea. And this is the reason why we need to counter fake news purveyor like Mr. Mark Lopez spreading wrong information about our fight in the West Philippine Sea. Ito ang dahilan kung bakit ang hirap nating pagkaisahin ng mga Pilipino.
sa mga pagsasalita na katulad ni Mark Lopez na ganyan, that he never hesitates to call out the aggressive actions of the People's Republic of China. And he appears to even side with the People's Republic of China's narrative. Ang basihan dyan, mga kaistorya, umano ni Mark Lopez ay may mga nababasa siyang mga balita. Ha? Mukhang galit siya sa Amerika dahil ang sabi po niya, mga kaistorya, ay ginagamit lamang tayo ng Amerika at nagpapagamit naman tayo kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko. Mga kaistorya, tama naman si Commodore J. Tariela, kaya ang hirap pong ipagtanggol ang West Philippine Sea. Dahil may mga kapwa tayo Pilipino na kumukontra din sa ipinaglalaban natin. Yung ipinaglalaban naman ng gobyerno natin sa pamamagitan ng mga tao ng gobyerno, kagaya ni Commodore J. Tariela, ay para din naman sa kapakanan nating mga Pilipino. Ang mahirap nito, mga kaistorya, may mga sumisira na elemento. Kagaya po nitong mga sinasabi ni Mark Lopez. Alam niyo mga kaistorya, sabi pa ni Commodore J. Tariela, mukhang pumapanig sa China. Oo nga naman. Ha? Ngayon, ang sabi dyan ni Congressman J.J. Suarez, ipinagtatago lamang ika ni Commodore J. Tariela ang West Philippines. Si ate naman ika yun, sovereign rights natin yun, exclusive economic zone natin yun. Yun naman ika ay para sa atin. Totoo naman yun. Hindi naman yun sa China. Hindi yun exclusive economic zone ng China. Hindi rin po yun mga kaistorya sovereign rights ng China. Ngayon, nagtanong bigla itong si Mark Lopez. Ano po ba ika ang teritoryo natin na nakuha, nasakop o naagaw ng China? Alam niyo yung ganong tanong? Ha? Kung ako kay Congressman J. Suarez, pupunteriyahin ko Kasi patibong yung tanong na yun mga kaistorya Ha? Bakit? Ang pinag-uusapan, exclusive economic zone, sovereign rights ng Pilipinas. Pag sinabi mong sovereign rights, pag sa karagatan, mga kaistorya, eksklusibo dapat ang nakikinabang dyan, mga Pilipino, hindi ibang lahi na kagaya ng China. Ano raw teritoryo? Parang binaluktok bigla exclusive economic zone natin. Mga nakaloob-paloob dyan, kinakamkam na ng China, kagaya ng Scarborough Shoal at nandyan na sila, binubuli yung atin pong mga mangingisda at maging ang ating Coast Guard at kasundaluhan natin. Binubuli ng China. Masakit sa atin yun. Kaya lang, may mga kapwa tayo Pilipino pumapabor sa China. Anong klase yan? Yan naman ay aking saloobin, damdamin ko lang mga kaistorya. Uulitin ko at sasang-ayunan ko yung sinabi po ni Congressman J. Suarez na masakit sa atin yun, yung ginagawang yun ng China. Kapag ba pinagtatanggol mo ang sovereign rights mo, ang exclusive economic zone mo, nagpapagamit ka na sa China, tau-tauhan, nagpapagamit ka na sa Amerika, tau-tauhan ka na ng Amerika. Hindi yun ganun. Kaya nga po pinipilipit, kaya nga tama ang sinabi ni Commodore. Ang hirap ipagtanggol nga naman ng West Philippine Sea dahil sa mga kapwa natin Pilipino na kumukontra mismo sa ipinaglalaban natin na siya namang nararapat na para sa atin talaga. Di ba, mga kaistorya? Okay, moving forward po tayo. Ito po, mga kaistorya. Inamin din ni Mark Lopez na fake news siya. Sige po, fake news na po ako. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Tri-Committee ngayong Biyernes, Marso 21 tungkol sa Public Order Information at Communications Technology, tila binawi ni content creator Mark Anthony Lopez ang kanyang pahayag tungkol sa umano'y paggamit ng Pilipinas ng water cannons laban sa China. Sa West Philippines, kailan naman ng water cannon ang Pilipinas sa China? Walang ganun nangyari. What do you mean by the Philippines using water cannons? Tanong ni Abang Lingkod Representative Joseph Esteban Paduano kay Lopez. Maganda pala ang real name ni Congressman Paduano. Binawi ni Lopez ang kanyang pahayag at sinabing, sige po, mag-a-apologize ako. Sige po, fake news po ako. Inamin ito ni Lopez kasunod ng tumitinding pagsusuri ukol sa maling impormasyon hinggil sa alitan sa West Philippine Sea. Kita niyo. Maaari nga ang ugat ng lahat ng nangyayari sa bansa natin kagagawa ng China. Ito naman ay opinion ko lang at palagay ko lang sa loobin ko. Baka kagagawa ng China ang mga alingas at kaguluhan sa Pilipinas. Ginugulo tayo ng China dahil po dyan sa West Philippines. Ano sa palagay ninyo? Ay ito naman ay aking palagay lamang Hindi ko naman sinasabing kumpirmado. Palagay ko lamang opinion ko lamang. Mga kaistorya.
Eto pa, si Crisette ito mga ka-istorya, pasensya na sa ingay sa background ha. Sabi ko sa inyo, tabi ako ng kalsada ang bahay namin. Sa ikatlong pagdinig ng House Strike Committee ngayong Biyernes, Marso 21 tungkol sa naglipan ng fake news at disinformation sa social media, hiniling ni Tingog Representative Jude Asedre sa committee na ipatawag ang kinatawan ng Meta, yan na nga tayo, upang obligahin ito ang lahat ng naipost na issue ng vlogger na si Crisette Loretta Chu sa mga nakalipas na panahon. Ayon kay Asedre, nais niyang kumpirmahin ang pahayag ni Chu sa joint panel na wala itong sinulat na expose o pagbubunyag tungkol sa sino man sa kanyang mga na-post sa social media. Not that I remember, I know that I am under oath. I don't remember exposing public officials. If ever, I will do it as a journalist with my job at Manila Bulletin where I am protected by my office. Naging target din daw po ng fake news si Kong Asedre. Fake news at disinformation. Nais niyang panagutin sa batas ang mga nasa likod ng paninira laban sa kanyang pagkatao. Naku, yan na nga ang sinasabi ko mga ka-istorya, yung illustration ni pinakikita ko na sa inyo mga ka-istorya ng Pilipinas Today. Ito pa, maging si General Nicolas Torre III, laging biktima ito ng fake news. Ang dami nagagalit sa kanya mula nung inaresto niya si dating Presidente Rodrigo Duterte. Liwanagin natin, hindi ko kailanman sinabi ito. Ito ay gawain ng mga taong naubusan na ng argumento at nagre-resort na sa fake news. Tawa na lang muna tayo. Aba ay panagutin sa batas. Hanapin kung sino ang gumawa ng ganitong kwento at panagutin sa batas. Tingnan ninyo ang nakalagay dito. Hugpong Agila News Today. Meta page yan eh. Just in, si IDG Chief Nicolas Torre III nagpalabas ng kanyang mensahe tungkol sa kanyang mga plano kapag si VP Sara ay naging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Ayon kay Torre, madali lang. If it's too alarming, then I will apply for resignation and leave the country together. I will bring my family with me. Parang ginagawa na niyang duwag at takot, no? At tatakas na agad-agad si General Torre III. Aba, matinding gawa ng mga fake news. Dagdag pa niya, hindi raw siya maiisahan at ginawa lang niya ang trabaho niya as matinong pulis. Kung matalino ang kalaban, na mas matalino raw siya kasi siya lang ang nakagawang papuntahin ang dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, named Evan de Lima or Trillanes. Natandaan ninyo yung nagpakalat ng fake news na nakarating na umano sa Korte Suprema ang petisyon na naglalaman ng 16 na milyong lagda na nananawagan na bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iimbestigahan na po ng Korte Suprema. Sabi ko sa inyo, fake news yun. Yari kayo. Maging si Secretary Eduardo Anyo, kung hindi ako nagkakamali, dali rin ang fake news mga ka-istorya. O tingnan ninyo, statement ito ni Secretary Anyo. Statement during the hearing of Senate Foreign Relations Committee, March 20, 2025, it is utterly unacceptable and unfair that my name is being dragged into an alleged grand conspiracy. I firmly deny any allegations of a grand conspiracy. In fact, the events on March 11 were spontaneous. As NSA, I was merely doing my job. However, I face all these accusations against my honor and integrity with a firm resolve, knowing that I am on the side of the truth and I was simply doing what I had to do. And in doing so, I upheld the truth, justice, and the rule of law. Again, my loyalty is always to the country, the Constitution, and not to any person. Ayan, mga ka-istorya. Sabi ko sa inyo, talamak ang fake news ngayon. Kaya huwag kayong basta-basta naniniwala. Matuto tayong magsuri ng totoo kontra sa kasinungalingan. Mga ka-istorya. Kasi kawawa tayong mga Pilipino. Kawawa ang bansa natin at kawawa yung mga nabibiktima ng fake news. Kaunting patalastas lamang mga ka-istorya sa mga naghahanap po ng dekalidad, matibay at mura na hollow blocks. Promise, mura po talaga yan kaysa sa iba. Masusubukan din ninyo pag bumili kayo dyan. Dyan po sa bandang Butulan, Kabanggan at Iba, Zambales sa 7 Brillantes na po kayo bumili. Screenshot nyo na ang kanilang contact number at tawagan po ninyo. Sabihin lamang ninyo na nirefer kayo ni Juan Historiador upang bigyan nila kayo ng magandang
diskwento bukod pa sa mura talaga dyan mga kaistorya. Ang kanila pong lokasyon ay along Paitan Road, yun pong kalsada na papuntang Taugtog or Camara, Project 4, Barangay Baton Lapuca, Butulan, Zambales. Malapit lamang po yan sa triangle intersection ng Butulan proper. So yan po ang mga balita at impormasyon na may babahagi ko sa inyo ngayon, kasama ang ating mga opinion, kuro-kuro, saloobin, kritisismo, komentaryo, mga kaistorya. Paki-share po at paki-like, at sa mga bagong viewers po natin ay maaari po kayo mag-subscribe kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng content, at pakipindutin na rin po ang notification bell para kayo ay ma-notify whenever na tayo ay may upload o kaya naman ay naka-live. Maraming salamat sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa laging panonood, pakikinig, pagla-like at pag-share sa mga contents ng inyong kaistorya. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.